po sa bawat isa. Tayo po, lahat ay tumayo. Tayo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin muna si Lord? Hallelujah. At pwede bang kawayan natin yung mga tao na nasa paligid natin? Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Sa mga nanonood po sa inyong tahan, magandang gabi po sa inyo. So sige po, pwede bang isa pang malakas sa palakpak? Bigay natin muli sa Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka namin, O Diyos. Tataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Come on. Hey. Yes, O Diyos. Salamat, Panginoon, na Lord, kinilala mo kami bilang iyong kaibigan, O God. You are our friend, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Come on, we sing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Come on, you sing. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? Come on, that you hear me when I call. Thank you, Jesus. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. One more time. We say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? Thank you, Lord, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. Say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, church. We say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Hallelujah. Come on, palakpak natin ang ating kamay sa Diyos at tinawag tayong kanyang mga kaibigan. Hallelujah. Thank you, God. Come on, church, we sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Thank you, God. We say, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Thank you, God. We say, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Come on, church. I am a friend. Hallelujah. I am a friend of God. He calls me friend.
One more time. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. One more time. We say, I'm a friend of God. Thank you, Lord. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat at Lord, tinawag mo kaming bilang iyong mga kaibigan, O God. Hindi ka lang namin Diyos Ama na nasa langit, Panginoon. Kundi Lord, andun ka, Panginoon, nakaagapay sa amin. Andun ang saklolo mo, O Diyos. Pagsama mo, Panginoon, sa aming mga buhay bilang kaibigan, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. O Diyos, mabuti ka. Mabuti ka, Panginoon. Hindi lang ngayon, kahapon at bukas, Panginoon, hindi magbabago yung puso mo. At ang puso mo, O Diyos, walang ibang nais kundi ang kabutihan para sa amin, O God. Sige, pwede bang palakpakan mo muli si Lord, kapatid? Thank you, God. Hallelujah. At sa hapong ito, sige po, purihin natin ang Panginoon. Bigit po natin ating mga mata. At sige, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Yes, Lord. Aawit kami sa iyo, Panginoon. Aawitin namin ang kabutihan mo, O Diyos. Hallelujah. Come on, we sing. And all my life you have been faithful. Come on, church. All my life. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time. All my life, and all my life you have been faithful. You're so good, Panginoon. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing, come on, of the goodness of God. Louder now in all our hearts. And all my life you have been faithful. You're good, Panginoon. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Hallelujah. All my life, come on. And all my life you have been faithful. Yes, oh Lord, all my life, and all my life you have been so, so good. Every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing, come on, all the goodness of God. People of God, we sing, and all my life you have been faithful. You are good, oh God, and all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We sing your goodness. Your goodness is running after me. Come on, church. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. One more time you say, your goodness is running after.
Thank you, Lord, you're good. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, everything. Your goodness is running after me. You're good. Hallelujah. Come on, we say, and all my life you have been faithful. Come on, church. Come on, church. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh God, and all my life you have been faithful. God, you are good, yes you are, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, pasalamatan po natin ang Panginoon sa hapong ito. Panginoon, mabuti ka o Diyos. Tapat ka, Panginoon, sa lahat ng panahon, O God. Hiya mo, Panginoon, sa aming awitin. Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon. May sambit namin, Panginoon, na Lord, mabuti ka. Mabuti ka, Panginoon. Tapat ko, Diyos. Tapat ka sa mga anak mo, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. All my life we say, and all my life you have been faithful. Come on. Kung naging tapat ang Panginoon sa'yo, we say, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Yes, Lord, you are good all my life, oh God, and all my life you have been faithful, faithful God, and all my life you have been so good. Come on, church. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, don't stop. Your goodness, oh God, your goodness is running after me. Come on, we say, your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. One more time, you are good. Your goodness is running after. Thank you, Lord. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, you sing. Your goodness is running after me. Church, your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. All my life you say, and all my life you have been faithful. Come on, from your hearts. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, thou will sing of the goodness of God. Hallelujah, Panginoon. Sige, pwede bang palakpakan mo ang ating Diyos? Thank you, Panginoon.
mabuti ka, Panginoon. Sige po, patuloy natin sambahin ng Diyos sa hapong ito. Kay buti mo, Panginoon. Wala kang kapares, O Diyos. Wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. And then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. Yes, Lord, maluwalhati ka, O Diyos. We sing, worthy, O Lord, echoing His preeminence. His name would burst from sea and skies, from the rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. Be magnified, Jesus. We say, no, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified. From the altar of my life we sing, Christ be magnified in me. Yes, Lord, be magnified, oh God, hallelujah. We sing, when every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry. Oh, then in one enraptured hymn of praise we'll sing, Christ be magnified. Be magnified, O Lord. We sing, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. We sing, and oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. One more time. We sing, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Yes, oh God, Christ be magnified in me. Be magnified, oh God, ang aming buhay, Panginoon. Gamitin mo, Diyos. I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you.
'cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will bring you praise. We say, oh, Christ be magnified, let his praise arise. Oh Lord, Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. You say, Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Come on, church. Let's pray to the Lord that God, ang buhay namin ito, Panginoon, hayaan mong mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, Panginoon. Makita sa amin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang iyong pagmamahal, O God. Hallelujah. Ang iyong habag, ang iyong grasa, Panginoon. Oh, come on, we sing. And oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. You sing, Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. We say, and oh, Christ be magnified. Come on. Let his praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Thank you, Lord. Sige, palakpakan natin muli si Lord. Yes, Lord. Bigyan ka namin ng kapurihan, karangalan, Panginoon, at kaluguran, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord, sa hapong ito, tulungan mo pa kami, Panginoon. Alam ko, meron kang gustong sabihin sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat sa mga anak mo na, Lord, na doon sila, Panginoon, nandito sa paanyaya mo, Panginoon, Lord, to worship you, Panginoon, and to fellowship with you. Alam ko, Diyos, meron kang gustong sabihin sa bawat isa sa amin. Nawa, Lord, we open our hearts, we open our minds, Panginoon, sa mga bagay na alam ko, O Diyos, gusto mong ibaba sa mga buhay namin, Panginoon, O God. Lord, ikaw mong mabuting Diyos, at ang lahat ng ito, Panginoon, aming tatanggapin dahil in the end, mabuti ka at mainam ito para sa amin, Panginoon. Sige, pwede bang palakpakan mo muli si Lord? Hallelujah. Thank you, God. Panginoon, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan sa lahat ng ito. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan muli natin si Lord. Kayo po na mga nakikinig sa amin online, magandang gabi sa inyo. At sige, hayaan yung kayo man ay madinig nyo ang sinasabi ng Diyos. At gusto kong basahin ang sinasabi ng Jonah chapter 1 verse 1 to 6. At sige, pwede nyo po akong samahan sa pagbasa nito. In Jonah chapter 1 verse 1 to 6, ito po ang sabi, When the word of the Lord
came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it. Medyo, gusto ko lang ma-stop muna dito. But ang Diyos ay nagbigay ng burden kay Jonah na inutusan niya si Jonah pumunta sa Nineveh. But dito sabi dito, and cry out against it. So, meron kasing iniquity. Sobra po yung kasalanan na nagagawa nitong lugar na ito. For the wickedness has come up before me, sabi ng Diyos kay Jonah. But Jonah arose and fled to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. So, tignan natin ito at medyo nalihis ng pinuntahan si Jonah. Sabi ni Jonah, pumunta ka ng Nineveh, but nag-iba siya ng daan, pumunta ng Tarshish. At hayaan natin that sa pagpapatuloy natin sa pagbasa nito, ay hindi lang natin to binasa, but hayaan natin na may gustong sabihin din ang Diyos sa atin patungkol sa mga verses na ito. Verse 4, ang sabi, but the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea. It tightened the load, but Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down and was fast asleep. Trouble. Mamaya pupuntahan ko to. So the captain came to him and said to him, What do you mean, sleepers? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. In Jonah chapter 1, gusto ko pa itong idagdag. Verse 7, sabi dito, Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Isa pang chapter ng Jonah chapter 4, verse 11, gusto ko itong idagdag ito sa ating pong babasahin. Sabi dito sa verse 11, And shall I pity Nineveh, sabi ng Diyos kay Jonah, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock. Ito yung tanong ng Diyos kay Jonah, pwede ko bang pabayaan itong mga taong ito? May alis ko ba itong damdamin ko sa kanila na itong mga taong ito ay hindi nila na alam ano ang tama, anong mali? At hindi lang naman itong mga tao, kundi kasama itong mga livestock na nandoon. Kasi nga, ang Diyos ay meron ng plano na sunugin itong city na ito. Dahil nung makita ng Diyos, ang syudad na ito ay punong-puno na ng kasalanan, but ang Diyos ay gumawa pa rin at binibigyan sila ng pagkakataon through Jonah. But ito, makita natin si Jonah nung sabihin ng Diyos sa kanya, pumunta ng Nineveh, at in the end, nakita natin, nag-iba siya ng daan, pumunta ng Tarshish. So, ito yung ating pag-uusapan. At ito ay may kinalaman nito sa naging decision ni Jonah. The title of my message today is God is preparing for awakening. So, saan galing itong napapag-usap ko, yung title, but in the end, makita natin na hindi ito kwento lang about doon sa whale o to sa fish, but there is more than this, itong kwentong ito. Alam ko na madaming beses na nating nadinig itong sermon, o baka nabasa mo itong paulit-ulit, but there is more than doon sa story na parang kwento lang na naintindihan mo na parang may isda, may kinain, but there is more than that. Na ang Diyos ay, kung titignan natin dito, at ilalagay ko sa title ko that God is preparing for awakening. O siguro hindi ko alam but yung tanong na, will we choose to make a difference?
that in the end, wag nating gayahin si Jonah dito to choose to just, that in the end, itong si Jonah ay inignore yung instruction ng Diyos sa kanya. Dahil ang nakasalalay dito ay yung kaligtasan ng mga tao dito sa Nineveh. Dahil kung walang pupunta dito at ipangaral at i-tweet yung kamalian ng mga taong ito, ang Diyos ay handa ng sunugin ang syudad na ito. At hindi ko alam at doon sa inuutusan, hindi ko alam, tayo itong pwedeng kausapin ng Diyos dito, na kailangan pa bang magkaroon tayo ng spiritual awakening? Paghandaan tayo ng Diyos ng balyena upang tuluyang natin sundin ang Diyos pagkatapos? I don't think so. So, itong sermon ay hindi ko alam kung naganap na ito sa iyo, nangyari na sa maraming beses, paulit-ulit na experience mo na yung paraan ng Diyos na para gisingin ka ay inilalagay niya sa buhay mo at hindi naman natapos doon, paulit-ulit. And my prayer tonight or this afternoon, sana huling awakening, huling paggising ng Diyos nito sa atin kasi so that in the end ay trouble tayo dito. So, sige, pwede mo bang palapakan ng Diyos bago sa pagpapatuloy natin? So, friends, ginigising tayo ng Diyos. Yung title ko. Ginigising tayo ng Diyos sa kanyang pamamaraan na mapunta tayo, na huwag tayong mapunta sa panganib. Kasi that in the end, sana makuha na tayo ng isang salitaan. It will eventually wake up those who are asleep at dumating tayo doon sa pinakamalalang kalagayan, doon sa paraan ng Diyos pagkatapos. Mamaya bigat lang kasi sabi ko nga parang cute lang na madinig mo yung kwento na may balyen ng kumain kay Jonah, but ikaw kaya ang nandoon. Di ba? Sobrang panganib at sobrang hirap. Mamaya pupuntahan ko yan. In the book of Jonah, awakening is more than a whale of a story. Hindi lang to yung parang nakita natin yung kwento at na tapos na, but ito ay nagpaalala ang Diyos na ang Diyos ay gagawa ng paraan, gagamitin niya lahat. At dito makita nga natin na kahit itong balya na ginamit niya para magising lang ang mga tao. Magising lang, lalo na particularly dun sa kanyang mga anak na natutulog. Hindi ko alam saan parting, hindi ko alam. Naisip ko lang, natutulog sa pansitan. But the Lord want us to get out from that place sa kanyang kalagayan. So, tignan natin in my title. So, it is about the greatest spiritual awakening in history, itong kwento ni Jonas. But kung hindi natin to himay-himayin at lagyan ng lagyan pa ng diin, hindi natin to masyadong maintindihan. It is a picture of what God can accomplish through His servants. So nakita natin, sabi Jonah, nandun yung kanyang instruction na iyakan mo ang syudad na ito. Iyakan mo to. Magkaroon ka ng damdamin dito dahil umabot na ito sa sukdulan. Parurusahan ko na to, susunugin ko tong syudad na ito. So, ito yung inilalagay ng Diyos sa puso ni Jonas. It is about the greatest spiritual awakening in history, both side, either doon sa kanyang servant at maging doon sa mga tao na nandun sa syudad. It is a picture of what God accomplished through His servant who have chosen to prepare themselves to become agent of revival. So, hindi ko alam kung paano mo ako pinakikinggan kung ikaw ay nabubuhay ng parang ikaw lang at ang Diyos, wala kang pakialam dito. But gusto kong sabihin sa iyo sa hapong ito na walang plano ang Diyos na parang tinawag ka ng ikaw lang. Meron pang mas malalim na dahilan kung bakit mo nakilala ang Diyos. Dahil ang Diyos gusto kanyang gamitin as agent dun sa mga tao na hindi na alam ang kaliwa at ang kanan. Hindi na alam ano ang tama at anong mali. At ito yung sinasabi nitong text na ito, na ang Diyos naghahanap ng mga tao na padadala niya sa Nineveh. Hindi ko alam saan yung Nineveh mo. But ang madami ay hindi pinuntahan yung pinapupuntahan ng Diyos, pumunta sa ibang daanan. So, trouble. So, tignan natin ito. In this message, we are going to review the most famous story. Maging bata, alam ito Pero hindi masyadong nabigyan ng namnam o yung lalim
kung ano bang message na meron dito. At sana sa hapong ito na madidinig natin tumuli ay matuto na tayo dito. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sa hapong ito, tulad ng sabi ko kanina, na matuto tayo bilang isang mga tinawag ng Diyos. Teka muna, no? Kung hindi mo alam, gusto kong sabihin sa iyo na tinawag ka ng Diyos at ang Diyos ay may pagdadalhan sa iyo. The first principle of preparation in this, we must, number one, check our compass. Tingnan lang natin to. Gagamitin ko tong kwento ni Jonah so that in the end, makita natin dito yung, at least yung step by step. Check your compass. Check our compass. Ang sabi ng Jonas chapter 1 verse 2, sige, basahin ko muli, nandyan ata yan. Sabi, and now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise. Teka muna. Arise, go to the Nineveh, that great city, and cry out against it. Sobra yung burden, ano? Na may burden inilagay ng Diyos sa puso ni Jonah, na tinuro niya yung isang syudad na punong-pununan ng kasamaan, pero sabi niya, iyakan mo ito sa harapan ko. Arise and go to Nineveh, that great city. Mamaya explain ko ng konti bakit naging great city ito. And cry out against it, for their wickedness had come up before me. Andun ang Diyos, sabi niya, sukdulan na yung kanilang kasalanan. So, meron nang dapat na mamagitan dito. Pinadadala kita doon upang paalahanan sila. But si Jonah, hindi nag-comply, hindi sumunod doon sa panawagan ng Diyos sa kanya. Friends, brothers and sisters, God calls particular people to particular places for the particular purposes. So, hindi. Iba yung panawagan ko, iba din yung panawagan mo. Magkaiba tayo ng mga panawagan, but ang purpose nito ay upang maging gamit tayong pareho. Teka muna, no? Kasi hindi dahil baka tagal na natin na nandyan, pumupunta sa Lord for self-consume. Yung nandiyan ka, dahil, Lord, I need this, I need that. Lord, I need your help. Lord, maging Diyos ka, dahil ikaw ang kapunuan ko, ikaw ang kailangan. Oh, stop that. Stop that. That bonuses na lang yan eh. Dahil meron pang mas malalim na dahilan kung bakit katinawag ng Diyos. Bakit mo siya nakilala? Dahil meron kang panawagan. That God calls people to particular places. Hindi ko alam. Sabi ko nga kanina, hindi mo ba natanong kung ba't ka napunta dito sa San Jose? Ako kasi minsan dumating ako sa punto na sabi ko, Lord, ba't ako napunta dito sa city ito? Wala, hindi ko naman to kilala dati. At that time, sabi ko nga, ang dilim-dilim pa to year 2002. Wala pang Jollibee dyan. So, ang dilim. But that and then, yun yung tanong ko na, ba't ako napunta dito? But dito ako napadpad. But of course, later on, ma-realize mo na, okay, gagamitin mo pala ako dito, Panginoon. Kaya may in Christ City Church. Sige, palapakan mo si Lord. In Jonah's case, we find God calling him to Nineveh to preach against its sin. Yun yung talaga yung purpose. But when God called Jonah, he replied by going to another direction. Teka muna. At ano ba ang, basta ba kinikwento to? Teka muna. Kailangan ko pa bang i-spell yan? May sinasabi ang Diyos sa iyo. Ang daming instructions sa iyo ng Diyos na sinasabi niyang, dito ka, pero nasaan ka ngayon? Baka nga wala ka doon, nandito ka. Sinasabi sa iyo ng Diyos that go to Nineveh, but right now, you know that wala ka sa Nineveh. Nandun ka sa Tarsis. Dahil yung Diyos, sinabi sa yung pumunta ka sa dakong yun, pumunta ka sa kabila. At ito yung trouble, at ito yung gusto ng Diyos sabihin sa atin ngayong hapong ito, na wala ka sa tamang lugar. At yung direction na pinupuntahan mo ay wala doon, yung plano ng Diyos. Trouble. Andiyan ka pa ba? May kausap pa ako dito. Sige, palapakan mo na lang muna ang Panginoon. When God called Jonah, he replied by going in another direction. Ito yung sabi nitong ating text at yung context. Hindi ko alam kasi ang laki ng trouble nito pagkatapos as dito sa pagpapatuloy nitong ating kwento. Of course, nakita natin doon na sabi ng Diyos sa kanya, go! But Jonah said, no. Trouble. Di ba? Ang dami ng instruction ng Diyos sa atin na, anak, ito gawin mo. Ito wag mong gawin.
anak, eto tanggalin mo, eto ilagay mo. Pero how many times sa buhay natin, hindi ko alam, verbal, hindi ko alam kung paano, but pareho lang. Ano sagot mo? No? Ikaw muna. Dito tayo kakausapin ng Diyos. Friends, siguro ito yung tanong that, have you ever said no to the will of God? Tanong lang naman. At alam mo yung sagot. Alam ko yung sagot kung ako tatanungin dyan. At definitely sa marimit na pagkakataon, yes, maraming pagkakataon na hinindihan ko ang Diyos. At dito tayo trouble ngayon. Dito tayo trouble ngayon. At kung bakit kandiyan ka ngayon sa kinalalagyan mo. That in the end, mamaya makikita natin at may mga point at sub-points ako na yung consequences. Siguro ito pa yung isang magandang tanong, ano ba ang mahalaga sa iyo? Yung oras mo o yung direction ng Diyos sa iyo? Ano ba yung sometimes pinaglalaban natin yung oras mo at yung direction ng Diyos? Yung oras na parang this is my time na parang gusto mo madalian at tinignan mo yung direction ng Diyos, medyo, teka muna, daming process dyan. Ito naman, mabilis lang ito. Mabilisan lang ito. O, nasaan ka dyan? Kasi malimit ang tao ay tinitingnan niya yung oras kung saan yung shortcut. Huwag kang magsi-shortcut, matutrouble ka dyan. So, bakit ito tanong? Ano ang gamit ito sa buhay natin? What does it profit? Or what is a prophet? A person to be on time, andiyan ka nga, on time ka, when she is going the wrong direction. Trouble, no? So wala kang pupuntahan. Pwede sabihin mo, okay naman ako, pero ang tanong ay, may pupuntahan ka man dulo dyan. Hindi yan ang panawagan mo. Hindi yan ang pinapupuntahan sa iyo ng Diyos. Sige, tuloy-tuloy pa ako. Friends, if we desire to be headed in the right direction, meron akong mga sub-point dito sa point ko. We need a personal compass. Letter A, ang kailangan mo ay personal compass. May mga ibang tinawag ang Diyos. Dito, tignan mo to. Personal, hindi to yung parang general calling na tinawag siya, ako din. Sama na lang dyan. No. Meron tayong mga personal calling. Direction ng Diyos sa atin, iba sinasabi sa akin ng Diyos, iba din ang direction ng Diyos sinasabi sa iyo. Ang Bible nagsasabi that we have a lot of talents. Kanya-kanyang talent na meron tayo at yung mga talents na yan ay gagamitin ng Diyos sa iba't ibang paraan. So may mga ibang tao na tinawag ng Diyos but had not called them to Nineveh. Kung titingnan natin itong si Jonah, kasi kung titingnan natin yung calling niya, medyo hindi naman ganun kadali. Ang pinapupuntan sa kanyang lugar ay magulong lugar. Naikwento ko to kanina na hindi ko naman kilala tong San Jose na hindi naman kami taga rito talaga. Galing kami ng Manila pero may mga experiences na rin ako sa ibang province ng Bulacan kasi may mga lugar na napuntahan din namin to serve the Lord but hindi ko masyado to nadidinig itong city ng San Jose. But that in the end, yun na nga, sabi ko kanina, parang kumisan, itatanong mo, sir, ba't mo ko dinala dito? Lalo na kapag sinabi mo na, saan ka nakatira? San Jose del Monte, Bulacan. Mga year 2010 or 15 years ago. Sabi mo, gulo dyan. May mga tao na pag narinig ang San Jose, sabi, dilim-dilim ang lugar na yan. Sabi, parang tapunan ata yan ng mga sinasalvage. Yun yung aura nitong city ng San Jose. So meron ganito itong lugar na parang katulad ni Jonah na kinakatakutan. At hindi ko alam bakit mo ba ito sinasabi, Pastor? Upang maintindihan natin that ito yung lugar na pinagdalan natin sa atin ng Diyos. Hindi ko alam kung paano ka nakarating dito. Pwedeng galing ka sa ibang lugar kasi itong city ng San Jose, hindi naman to lahat taga rito. Ang madami dito, yung majority ay hindi naman tenant, yung mga old tenant na kung tawagin nila. Karamihan galing sa ibang lugar na napadpad dito. But tayo na mga mananampalataya na lalo na ikaw na nandito sa In Christ City Church ngayon, hindi aksidente na kung bakit ka nandito ngayon. Sige, palapakan mo sa Lord. Meron tayong panawagan. Meron kang panawagan at ito pinadidinig sa iyo ng Diyos that you have the responsibility na para sa sitting ito so that in the end. Sige, tuloy-tuloy pa ako. So, ito yun. Ang panawagan ay hindi naman para sa lahat sa isang direction. Even though, sabi ko nga kanina, etong si Jonah, meron tong ka-contemporaries that time. Ito sila Prophet Amos, sila Habakkuk, itong sila Obadiah, at marami pang mga prophets, mga minor prophets that
kasabayan niya ng mga panahon, but hindi silang tinawag para dalhin sa Nineveh, kundi ito si Jonah. So tignan natin ito, may mga puntos lang naman ako sinasabi ko na sinususugan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon pare-pareho yung calling. But bless ka, bless tayo, bless si Jonah, pinadala siya sa great city. At ako naniniwala na ang city ito so that in the end, kapag ang mga anak ng Diyos, gawin lang talaga yung kanyang tungkulin dito, magiging great city ito ng Pilipinas. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? Na, hindi ko alam, but tayo as in Christ City Church people, blessed tayo kasi bakit? Hindi lahat ng tinawag dinala sa mall. Na kapag nilagay ka sa sentro o sa isang ganitong lugar, ang laki ng scope ng responsibilidad. Na hindi ka lang for the isang barangay, isang sitio, isang community. This church, yung kanyang calling, since nandito to, inilagay ng Diyos sa itaas, ang responsibilidad nito ay sa ang buong city. Ang Bible nagsasabi na ang ilawan ay hindi inilalagay sa ulunan, kundi ang ilaw ay inilalagay sa itaas upang doon yung mga nadidiliman ay masisilayan ng liwanag. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? At least nakita natin dito na, teka muna, malaking panawagan na meron tayo. Hindi, sabi ko nga, meron namang mas matalino at mas magaling kaysa sa atin. That in the end, wala tayong magagawa. Dahil ikaw ang inilagay at ako ang nilagay dito, tayo pinili ng Diyos, irrelevant na yung ano ba tawag doon? Sino ba ako? Sino ka ba? Minsan ganun But this is not about you and me. This is about God who called us. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, God calls each one of us to our own Nineveh. Teka muna, hindi ko lang naman sinasabi, but hindi ko alam. Ano yung Nineveh mo? Pamilya ba yan? Nineveh mo? Hindi ko alam. Trabaho mo ba yan? Negosyo mo ba yan? Eskwela mo ba yan? Kapitbahay mo ba yan na Nineveh mo? Sabi mo, Pastor, yung kapitbahay ko. So, yan yung sabi ni Jonah. Na Lord, padadala mo ako dyan, yung mga tao dyan, mga kriminal. Ganun din Pero ang sabi ng Diyos, hindi. Iyakan mo yung mga taong yan. Iyakan mo mga taong yan. Kasi aabot ako dyan sa sukdulan. Parurusaan ko yan. But hindi yan ang damdamin ko. Gusto ko pang iligtas yan. Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam na yun na nga sabi ko na kahit hindi ka qualified at that end, sabi mo, sino ba ako? This is not about you, promise. Ang Diyos ito na tumawag sa iyo, ang siyang magbibigay sa iyo ng strength. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, God has placed each one of us. Sige, dugtong ko pa ng konti para lalo natin maintindihan yung panawagan na meron tayo. One of us, our church in the city, nabanggit ko na nga to be agents of spiritual awakening. Pwede yun. Na, kung itong lugar na ito, na dati lugar ito ng ganito, ng ganyan, ikaw nilagay ng Diyos dyan para maging agent upang so that in the end, itong mga taong ito na hindi alam ang kaliwa at ang kanan, hindi alam ang tama at ang mali, ikaw ang pinadala ng Diyos, tayo, pinadala ng Diyos upang alalayan sila. Alalayan sila. Dumating sa punto na stop that judgment. Pag tinignan mo sila, grabe itong mga tao ito, grabe itong mga tao. Hindi, talagang sila yan. At kung bakit nandiyan ka, not to judge them, kundi to help them. Yun ang sabi ng Diyos kay Jonas. Iyakan mo sila sa akin at iluhod mo sila. Nang mabigyan ko pa sila ng pagkakataon. Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, ito yung ating panawagan. Hindi ka nagpunta dito, para saan? Self-consume? Lord, may need ako. Church ako ngayon. Oo, kasama yan. But that is bonus na lang. Meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ka dinala ng Diyos dito. Magiging blessing ka sa iba. Magiging blessing ka sa sitting ito. Oh God, hallelujah. Sa mga tao na mga taga rito. Hallelujah. Sige, palapakan mo pa si Lord. Siguro yun yung tanong na, nasaan ka na ba ngayon? Nasa tama ka bang lugar? Where are you headed? Saan papunta yung direction mo? Sa Tarsis o sa Nineveh? Na kung saan ay pinadadala sa iyo ng Diyos. There are only two roads in this life. Dalawang dinadaanan ang sabi ng Bible. Isang makitid at isang malapad. At pwede ko siyang gamitin to support this message. Ang sabi ng Bible, itong binasa natin, dalawang lugar ang pwedeng napagpilian ni Jonah. One road leads to Tarshish while the other
heads to Nineveh. Anong ibig kong sabihin dito? One road leads to destruction. Ito yun yung isang papunta sa kapahamakan while other road heads to life. Kaya ang Diyos, sinasabi niya, wala dyan, Jonah. Dito kita pinapupunta. Na mga taong ito, magkaroon nito muli ng pag-asa. Magkaroon ito ng buhay. Makilala ako ng mga to. One heads toward revival while the other heads to ruin. Hindi ko alam. Nasaan ka? Kasama ka dyan. Pag naiba ka ng daan, naiba ka ng lugar na puntahan, matutrouble ka. Papuntang distraction yan. Papunta yan sa kaguluhan. No wonder, no? Tingnan nyo. Kanina, di ba, nasabi ko to, but lagi ko to nasasabi that this sermon, hindi ko alam ano yung needs mo, ano yung kalagayan mo, o pwedeng nandito ka dahil nangingi ka ng saklolo sa Diyos. This sermon is more than answer prayer. Kasi baka nga ang hiningi mo lang ay band-aid, na sinasabi mo, Lord, makaalpas lang ako for this day or for these 2 days or 3 days, maka-survive lang. That is band-aid. But this sermon ay more than that because tinatanggal ng Diyos yung pinagmumulan niyang kalagayan mo. Dahil in the end, yung nilalakaran mo habang yung journey mo na yan, papunta yan sa distraction, sabi ng Diyos. Pwede kitang sagutin ngayon, pero how about your tomorrow? Kasi yung source ng trouble mo ay nandyan sa walk mo. Iniba mo yung iyong direction. Trouble. Andyan ka ba? Pwede ko bang marinig yung amen mo kung ikaw itong kausap ko? Yun na nga eh. Sometimes even yung amen natin, alam mo ba yun? Hindi natin maibigay. At hindi ko alam hindi tayo convincing. At siguro, hindi yung tamang word. Hindi tayo interesado. Na pagkatapos nito ay iiba mo yung hakbang mo. Hindi tayo interesado. Kaya yung amen mo medyo singaw eh. Dahil habang nadidinig mo, madami kang iniisip na anong mawawala sa'yo, hindi ko alam. But definitely, lalo kang mawawalan dyan kung di mo i-redirect yung lakad mo at ituwid mo na yan papunta sa Diyos. Sige, palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Friends, if we desire to be headed in the right direction, we need, point number 2, letter V, a pointed compass. Ito yung kailangan mo. Anong sinasabi? Hindi ko na babasahin yung mga verses o andyan naman yan hindi ko alam. Kumukopya ka ba? Basahin mo na lang sa bahay. But anong ibig kong sabihin dito? Na parang kumuha ang Diyos ng mapa. Alam mo ba yun? Yung ilagay mo siya sa picture at minarkahan yung lugar ng Nineveh para ituro sa iyo at ilagay si Jonah. At kasama tayo dito. Maliwanag yung lugar na sinasabi, dito ka dapat sa mapang ito, ba't wala ka dyan? Trouble. Ang Diyos ay lagi siyang detail. That God was specific with Jonah. Nineveh was a city of ito yung bansa o city na very popular that time. Sabi ko nga, ito ay hindi siya ordinary city, but parang Manila, capital city. Tinawag siyang great city, but ang kanyang description that Nineveh was a city of great iniquity. So sobra na yung lampas na yung kasalanan sa sukdulan ng Diyos, parurusahan niya na ito. So Jonah knew about itong trouble na ito, nitong city na ito. It is a people were known for sobra yung krimen na mga ginagawa. Alis na ako dyan kasi mahaba na yung introduction ko dito. Umaabot sila sa punto na ang mga tao sinusunog nila. Ito yung pag tinignan mo yung mga karakteristik nitong mga tao. Binabalatan nila ng buhay ang mga tao. Isipin mo ang akala natin, sabi natin, grabe ang mundo ngayon pa, sama ng pasama. Hindi po, umuulit lang ang history na pareho lang yan, kahit yung mga unang tao na yan, sobra din ang mga kasamaan yan na mga ginagawa ng mga una. Pero kung isang syudad na very popular at parang andun ng lahat ng matalino, mayayaman, lahat ng power, whatsoever, pero yung karakter, bumabalat ng tao, ng buhay, at basta, ganun yung kanilang, kaya si Jonah ayaw, sabi niya, kung meron ka man Diyos na papupuntahan sa akin, wag tong mga to. Wala nang, parang ganun, yung judgment. Wala nang karapatan yan para mabuhay pa yan, mga yan. I think yan yung damdamin ni Jonah. Sometimes sa atin, ganun din eh. May mga tao na inuumang ang Diyos sa atin, sabi mo, Lord, iba na lang, pangit ugali niyo. Sabi ng Diyos sa'yo, punta mo siya, share mo ako. Lord, iba na lang, wag yan. Impyerno na yan, Lord eh.
Wag. Ang Diyos ay merong habag dyan. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, teka muna. Friends, if we desire to be headed in the right direction, pinag-uusapan natin dito, right direction. We need a purposeful, compass. Ano pang ibig mong sabihin? Andiyan din yan sa verse na yan. In verse 2, letter A, letter B. Pakilagay mo nga ako, anak, uli dun sa verse. Basahin ko lang para at least meron lang akong yung verse ng aking main verse. May kasaba ko dito. Ayan, sabi, verse 2. Sabi ng Diyos kay Jonas, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it. Teka muna. Letter C. Ayan, for their wickedness has come up before me. So, ito yun. That in the end ay merong direction ng Diyos. Straight, very specific na ang pinapupuntan kay Jonah, ito yung mga taong mga makasalanan. So, hindi tayo pwedeng umiban ng damdamin sa Diyos. Meron siyang damdamin sa mga to. At hindi tayo pwedeng mamilit so that hindi sabihin natin, dito na lang ako sa Tarsis. Wag na ako dyan. At malaking trouble niyan pagkatapos. Friends, God called Jonah to cry out against Nineveh because of their sins. Biro mong pinaiyakan ng Diyos, hindi kung saan man, hindi para na iba ang mentalidad ng tao sa isip ng Diyos, ano? So that hindi ang tao, judgment agad yan, pero sabi diyan Diyos, hindi, iyakan mo yan. Magkaroon ka ng habag diyan. Magkaroon ka ng damdamin dyan sa mga taong yan so that in the end ay magbago pa isip ko at mailigtas sila sa anong judgment na pwede kong idulot sa kanila. Surely God is calling more people, tayo na mga nandito ngayon, to cry out against the sins of our city. Ito, yung mga tao, kanina lang, bago ka lumabas ng bahay, makikita mo yung mga tao, mga galawan, sometimes magagalit ka eh. Sa harap pa lang, ng kapitbahay mo, makakakita ka na ng trouble. But naintindihan mo itong ganitong usapan, ay mapapalahanan ka eh. Na hindi ka magagalit, hindi judgment. Sabihin, ba itong mga taong ito, mga ganito. Maiiwas mo eh, kasi naintindihan mo na concern ang Diyos sa kanila. At anong ginagawa mo? Ikaw ang pinadadala ng Diyos yan. Kaya nga naging kapitbahay mo yan eh. Sige, palapakan mo sila. Hindi alam sinong kausap ko dito. So, friends, God has a personal, pointed, and purposeful compass for each of us. Siguro, ito yung magandang tanong. Sige, kunti na lang, may oras pa ba ako? Parang nasa introduction pa lang ako. Ito yung magandang tanong para at least maging personal sa atin to. Which direction are you headed? Nasaan ka ba ngayon? Going to Nineveh or going to Tarsis? Yun lang yun eh. Sabi ko nga kanina, hindi to magulong tanong. Dahil hindi naman to multiple choices na parang hanggang 100. Dalawa lang pinamimili sa'yo. At dalawa lang yung tanong na, tingin mo, saan yung direction mo papunta? Papunta doon sa plano ng Diyos na pinagagawa sa iyo o papunta dito sa plano mo na ikaw lang mag-isa? Walang kinalaman ng Diyos. Mahalaga itong tanong na ito so that in the end ay huwag tayong ma-Jonah. Alam natin ang kwento ni Jonah so that in the end, dumaan siya. Tama yung title ko. Kapag hindi mo binago yung direction mo at itutuloy mo yan, plano mo sa plano mo, mapupunta tayo dyan sa title natin that God is preparing for awakening. Kasi nga, ang trouble mo ngayon ay katulad ka lang ni Jonah na wala nang pakialam at parang tulog na walang, ano ba't pwede, yung, walang burden. Hindi ko alam, yung basta wala. Parang natutulog at ang Diyos ay ginigising ka ngayon. At yung paraan ng Diyos para magising ka kung hindi ka nakuha sa salitaan, ito yung sabi ko kanina, at may points ako dito eh. That in the end, mahanap mo at makita mo ang consequence niyan. Padadalang ka ng balyena ng Diyos. Sabi ko nga, buti kung literal na balyena yan. Yung balyena na pwedeng nakalaan dyan sa pagiging disobedience mo, pwedeng emergency room yan. Either hindi ko alam. Ito yung sa mga katotohanan eh. Nandiyan yung title ko eh. Ng Diyos ay may nakalaan talaga dyan.
tulad ni Jonah, na itong balyena na ito, di naman to overnight, pwedeng nakalaan na yan, inianda na yan ng Diyos para kay Jonah. Dahil nung tumalon at pinulog siya sa barko, talagang swak sa bibig ng balyena yung kanyang katawan. So hindi aksidente yan. Ang Diyos ay meron talagang nakalaan ng mga paraan niya na hindi para saktan ka whatsoever yung kanyang purpose, but upang magising ka sa isang katotohanan na ang Diyos ay hindi pumapayag na magkaroon ka ng sarili mong daan. So that in the end, ang Diyos gagawa ng paraan sa anumang kanyang paraan, masasaktan ka dyan. Pero yung purpose ng Diyos upang magising ka sa katotohanan na may pinagagawa sa iyo ang Diyos. Sige, palapakan mo ang Panginoon. So which direction you are headed? Papunta ka ba sa Ninive mo or lumayo ka sa direction ng Diyos para sa buhay mo? Ito yun eh. The second principle of preparation, itong inihanda ng Diyos, ano ba, for spiritual awakening, we must, number 2, consider our consequences, tulad ng sabi ko kanina. Sa pag hindi mo sa Diyos, i-considera mo na may consequence yan. Ika muna, marami tayong tanong sa Lord, Lord, bakit? Ba't nangyayari sa akin to, Lord? Sometimes, sinisisi na natin ang Diyos, Lord, ano ba itong buhay? More than nandun sa tiyan ng balyena. Pwede. Pero ito yung tanong na sa hapong ito, sasagutin ka talaga ng Diyos dito. Na yan ay, hindi yan ba pwedeng ibalik sa Kanya. Ito ay, ang Diyos nagsasalita sa iyo sa maraming pagkakataon na galing yan dyan sa pag-disobey mo. Nan sabi ko, dito ka, pero diyan ka pumunta. Friends, consider our consequences. Sa mga decision mo na kapag hindi ka sasunod sa Diyos, ang una mong tignan, ano ang magiging consequence nito. At ang trouble sa atin, sa mga decision natin, lalo na sa pag-disobey, baliwala yung consequence eh. At nakalimutan mo na babayaran mo yan. Na ang Diyos may paraan para kung hindi ka makuha sa isang salitaan, paghahandaan ka niya ng balyena para lunukin ka talaga. So that in the end ay mamulat ka at magising ka na mali ang decision mo. Ano? Na ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay hindi ito tsamba. Mamaya, meron akong idudugtong dyan. Jonah did not consider the consequences of disobeying the will of God. Friends, disobedience is always downward, never upward. Ang pag hindi natin pagsunod sa Diyos ay lagi yan pabulusok. Trouble ano? Na kaya ang buhay ng tao sa mas malimit, bulusok. Wala ka na magagawa dyan. Galing yan sa decision mo. Ito, magkaroon tayo ng understanding dito. Hindi yan tsamba. Galing yan sa decision mo. Disobedience is always downward. Walang nag-disobey sa Diyos so that in the end ay dinilagay siya sa itaas. At pag hindi mo pagsunod sa Diyos, ang dulo mo, bulusok. No one ever falls up, they always fall down. Ito yung magiging message natin. That in the end, maalala natin at maisip natin sa hindi pagsunod sa Diyos ay may consequence. Lord, help us. Help us, Father. Tulungan mo kami, Diyos. When someone is asleep, slide always from God. Bubulusok yan. Bubulusok yan. Kaya ang Diyos ay ginigising tayo sa umaga o sa hapong ito. Kaya man nakikinig sa amin online, hindi ko alam. Naghanap ka ng solusyon ng buhay. Nagtatanong ka sa maraming bagay na dinadaanan mo. Maybe this sermon is for you. I'll give sub-point. Letter A, downward indecision. Nandyan din yan sa verse 3. Letter A, balikan nyo na lang yan sa bahay. Ang Bible ay nandyan siyang nagsasalita. But Jonah rose up to flee
to Tarshish. Magtutuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang mga desisyong mali. Sa buhay natin, alam ko, hindi naman to bago sa'yo. Yun yung aking cry out sa Lord, na God, sobre yung salitaan namin dito, Diyos. Sobre yung usapan namin dito ng mga anak mo. Sobre yung understanding, sobre yung wisdom, but that in the end, Lord, di namin magawa. Ato si Jonas, so kilala niya ang Diyos, but that in the end, binaliwala niya ang instruction ng Diyos. He had the God-given opportunity to preach to an entire city. Oh, privilege! Na magamit tayo ng Diyos, hindi lang para sa sarili mo, mabuhay ka nang hindi para sa sarili mo lamang, kundi magiging blessing ka sa iba. Oh, that is an opportunity. And experience spiritual awakening. So, di ba isang blessing at isang privilege? But eto si Jonah ay lumabas sa landasin ng Diyos. Then he made a downward choice. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Di ko alam ano. Nandiyan ba tayo trapped sa temptation and desire? About to make the wrong turn down to the road to death? Di ko alam. Baka abang napapakinggan mo to, may mga nabubuo ka ng mga decision going to destruction. Stop that. Stop that. Di ko alam. Nandito ka pero sa totoo lang, may mga plano ka na. Stop that. Huwag mo na ituloy yan. Itong sermon na ito ay nag-redirect sa atin. Because once a downward decision has been made, then one goes. Trouble yan, domino effect. Because decision determine direction and destiny. Ayan, no? Nanggaling lahat sa decision mo kung anong nangyayari sa iyo ngayon. Ngayon, bukas mo, at sa future mo. Hindi yan yung parang tsamba. Na kung nasaan ka man ngayon, galing yan sa nakaraan mong decision. Friends, decision determine direction and destiny. Mahalaga decision. Dalawa lang yung kanina pinag-uusapan natin. Either, yung ba ay yung direction mo ngayon going to destruction, alis ka na dyan. Hindi yan ang plan ng Diyos sa'yo. Bumalik ka uli sa will ng Diyos. Ano yung pinagagawa niya sa'yo at yung direction niya sa'yo, doon ka pumunta. Kasi either lang yan, magiging positive and negative yan sa buhay mo. Kung ano yung dinadaanan mo ngayon. Hindi yan tsamba. Kung ikaw nandyan pa sa wrong way at wrong decision, masa ka, trouble yan. At magto-trouble yan sa'yo, at magto-trouble yan sa'yo, magto-trouble yan sa'yo, magto-trouble yan sa'yo. Walang victory dyan. Pwede mo bang palapakan ng Panginoon? Hallelujah. Kaya nga ang Diyos hindi nagdalawang isip na pakakain ka niya sa bulyena. Because there is more than that, much better. Sometimes talagang papayagan niya, dadaling ka sa emergency room, or mahal mo sa buhay, o sino man, para so that, and then gisingin ka lang sa isang katotohanan na sinasabi niya, hello, mali ang pinupuntahan mo. Kaya sometimes pag tinignan mo, sabi mo, pinayagan niya ng Diyos. Pinayagan. Kasi meron pang mas malalim ang dahilan ng Diyos. Dahil kung di niya payagan, ay lalo kang malulugmok dyan. Lalo kang malulugmok dyan. Lalo kang dudurog dyan. Lalo kang dadapa dyan. Ganda. So, tama yung title ko. Na ang Diyos ay may mga hinihandang preparation for weakening. That in the end, pag naintindihan mo, ma-appreciate mo siya. Kasi meron pang mas maanganib na nakaumang sa'yo. Meron pang mas panganib more than dyan sa kanila. Lalagyan mo ngayon ang nakikita ng Diyos na mas haharapin mo pagkatapos. Mas maigi ka nang makita ng Diyos na nando ka sa tiyan ng balyena kaysa yung nakita niya na meron pang mas worse na pwede mong harapin pagkatapos dyan sa pinupuntaan mo. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, ano?
Pag naririnig mo lang ang Diyos, so that in the end, pag pinakikialaman Kanya, ma-appreciate mo lang ang Diyos kapag meron kang ganitong understanding. Kaya yung mga tao na pinakikialaman ng Diyos, nagagalit pa. Goodbye! Goodbye! Goodbye. Promise. Dahil wala nang iniisip ang Diyos kung bakit Kanya pinakikialaman, gusto Kanyang dalhin sa mas mainam mong buhay. Friends, it is a dangerous thing to justify disobedience. Walang salita dyan para ipagtanggol mo yan. Trouble ang dulo niyan. Downward. Lugmok. Subsub. At hindi din pwede na para bang sabi mo, hindi, okay naman ako eh. Oh, really? Okay ka ngayon? Hindi, okay ako, pastor. Malito eh, pero baka nga, plan B ni Lord. Huh? Plan B ni Lord, ha? Wala nang much better yung plan A sa plan B. Plan B ni Lord. Oo. Si Lord kasi may sobra lang yung grace and mercy, but yung grace ng Diyos temporary. Umabot ka ng kalagitnaan dyan. Goodbye ka. Pag binalikan ka uli ng Diyos at nandyan ka pa rin, goodbye ka. O po pwedeng sabi mo, okay ako ngayon. How about in the middle of that situation? May pinupuntahan ka pa. O pwedeng okay ka pa ngayon. Pag nandun sa kalagitnaan, datnan ka ng unos dyan. Ng bagyo dyan. Si Jonah is very smooth nung umpisa. May pera, may pambili ng ticket. Ang barko, maayos. Ang weather, mahusay. Walang sagabal. But habang lumalaot na siya, doon niya natikman ang kanyang pagiging suwail. Sabi ng Bible, pinukpok sila ng bagyo, ng hangin. Hanggang sa halos lumubog ang barko. Trouble. Trouble. Friends, walang reasoning dyan. Pagka mali. Oh God, sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Jonah found a ship that, tulad ng sabi ko kanina, wala naman trouble sa umpisa. Hear me this. Some people think just because they find a ship, hindi ko alam hindi naman to literal, but doon sa situation, sabi, okay naman ako, pastor, huwag mo na akong pakialaman. Huwag na akong pakialaman ng Diyos mo, huwag na akong pakialaman ng Diyos. Because I'm okay, yeah? Because some people think that just because they find a ship running smoothly, on time, then must be permissive, okay na, pwede na to. Hindi po totoo yan. Dinatunayan ng Diyos kay Jonah na hindi siya pumayag. Padadalang kanya ng dilubyo, kung pwede, para maituwid yung mali mo. So ito yung isang katotohanan sa buhay natin, friends. Atong trouble. May enemy tayo. That Satan makes sure that there is transportation provided, that and then makita ka niya dyan. Siya ang magdadala sa iyo ng magbibigay ng transportation mo. Sabi mo, wow, what a coincidence. Si Satan nagpadala na lalo kanyang bigyan ng dahilan upang magpatuloy ka dyan sa kinalalagyan mo. But yung purpose is to take from the loving you, to take you from the loving of the presence of God. Tama ba ako? Aalisin ka niya doon sa kalingan ng Diyos pagkatapos trouble. When somebody goes down in their decision and direction, she or he will go downward in discernment. Ito, laki din ito eh. Nangyari ito kay Jonah eh. Yung wala ka nang pakialam. May bagyo, may trouble,
Minsan may mga tao magsabi sa'yo, wala ka na ba talagang pakialam? Di ka ba gagawa ng paraan? Trouble na tayo, oh. Di ka pa kikilos. Ito yung mga tao na kapag ando na sila, distorted na lahat, domino effect. May mga tao na wala na, parang gulay. Eto si Jonah, sabi nung mga mariners, itong mga tao sa barko, andito kami, tumatawag na kami sa mga Diyos namin. Ano ginagawa mo dyan? For what? Sabi niya, natutulog ka, you sleepers, sabi niya. Call to your God. At baka naman sa tawag mo sa Diyos, pakinggan ka ng Diyos at pati kami madamay. Tingnan niyo itong trouble na to. Sa bahay, mga tayo na mga mananampalataya, ito yung pwedeng mangyari sa atin. Na tayo ang dapat kapag nandyan sa ganong kalagayan, tayo ang unang tumatapat dyan sa prayer, sa panalangin, sa paglapit sa Diyos, but sa malimit sa atin, katulad tayo ni Jonah, na kapag hinahampas na ng bagyo at ng troubles, lalong nagtago at natulog. Wala nang discernment. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin o ang mga nangyayari sa kanyang paligid. When the storm came, ito yung kwento, the crew, itong mga tao nag-pray to their false God. Alam mo naman natin, kung di Christian yan, kanino yan tatawag? Yet Jonah was sound asleep in the storm trouble. Siguro ito, kinakausap din tayo ng Diyos dito. Instead na magtuturo tayo na magtuturo, sabi ng Diyos, manalangin ka. Umiyak ka sa harapan ko in your prayer. Nang lahat kayo ililigtas ko dyan, kundi damay ka dyan. Trouble. Oh God. Ito, may mga, kaya nga sabi ko, itong kwento nitong si Jonah, this is just more than yung story niya na parang kwento lang ng isang isda na lumunok ng isang tao. There is more than that yung message at ito yung gusto ng Diyos dalhin sa atin. Jonah should have been leading the prayer meeting. Hindi ko alam. Tayo na tinawag ng Diyos, tayo dapat ang nandoon laging nangunguna sa mga prayer meeting, sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, sa eskwela, hindi ko alam, sa community, sa city, sa country. But sabi si Jonah ay doon, tulog na tulog. At yun ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya na prayerlessness. Tama ba ako? Doon sa kanilang karakter ay wala na sila nito. At nakita natin kanina itong epekto ng galing sa disobedience. Brothers and sisters, ba't ba kailangan natin to? So, dito na ako, tapos na ako kasi wala na akong oras ata. Kailangan natin to. At I think this is a must. Lalo na kung may mga tao dyan na they need the Lord. Kailangan nila yung hapag ng Diyos na may panalangin natin sila at puntahan natin sila na makilala naman nila din ang Diyos. Because people are sleeping and have lost their awareness. That in the end, sabi nga ng ating binasa, hindi na nila alam anong kanan at ano ang kaliwa. Oh God, help us. Nilagay tayo ng Diyos, pinagsasama-sama tayo ng Diyos dito, hindi lang para sa self-consume. Although bonus na lang yan, hindi tayo pababayaan ng Diyos, but meron pang mas more than that, yung calling that the Lord will use us. Gagamitin ng Diyos yung sa iba't ibang panawagan. Kanina nag-meeting ako sa ating pong mga workers, at sa ating mga leaders. At pinag-uusapan natin yung ating anniversary this coming November 10. So, alam ba ninyo yan? May pakialam ba kayo sa church nyo na mag-anniversary na tayo at andun kami na ano ba ang mga dapat gawin at dapat ipangarap at anong gusto nating mangyari? Yun yung mga tanong sa araw na yan. So that in the end ay
pagkatapos ay sama-sama natin pagtutulong-tulungan ito, na hindi lang naman tayo parang nangangarap lang at bahala na si Batman, so that in the end ay andun yung kaakibat ng responsibilidad. At itong message na ito ay ito din naman, hindi lang ito para sa mga workers ng church because wala naman talagang member. Everybody here are workers kasi ang Bible naman, wala namang sinabing mga member, kundi servant and workers. At yung prayer natin at pangarap natin sa In Christ City Church that wala nang member dito, dapat mga manggagawa tayong lahat at tayo naman lahat ay may mga panawagan at may mga calling. Sige, palapakan mo si Lord. That in the end, kapag hindi tayo na-involved sa ganitong responsibility, wala tayong pakialam. Parang itong si Jonah. That many of us seems to be at easy while the ship is sinking. Alam mo ba, itong church na ito, laki ng fight nito. For the past 10 years, sobrang battle dito. Laki ng responsibility. Money, lahat. But, salamat sa Diyos talaga. Kasi, siya talaga yung saklolo. At napatunayan niya na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sige, palapakan mo si Lord. So, sana ay wag na tayong parang walang pakialam, na parang tulog na tulog, na habang ang church ay lumalaban for His kingdom, ang church na ito wala nang pinakaharap kundi gamitin mo pa kami Diyos for this city. God, hallelujah. So, ang dami pang upong bakante, ang dami pang mga services natin na walang tao. So, maging parte kayo sa salvation ng mga tao. Bring people to Christ. Invite them, bring them here. Huwag kayong pumayag na, alam mo ba yun, parang ikaw lang. Baka may mga tao sa bahay mo, iniwanan mo kanina, wala man lang, sama ka, halika, ma-meet mo si Lord. Walang ganyan, walang ganyanan. Maybe that is your Nineveh, yung bahay mo. Dumumpisahan yung Nineveh mo na yan, na dun lang sa bahay mo, yan yung panawagan na meron ka sa ngayon, sinasabi ng Diyos sa'yo that, dali mo yung mga tao sa akin. Invite them. Sorry talaga, but yun na nga. Many of us seems to be at easy while the ship is sinking. Hindi ko alam. Alam mo yung mga tao na malulubog na pero wala tayong pakialaman. Hindi ko alam, but sige na. Magising na tayo. Pwede ba sabi sa katabi mo, wake up! Sigawan mo na para magising. Hindi naman ikaw may sabi. Ako na, wake up! Stop that patulog-tulog na lang at parang walang pakialam. So that in then, ito yung naging consequences. Wala nang pakialam. Lord, hallelujah. Wala na akong oras. Meron pa. 5 minutes. Ang problema ng tao, when we are in a deep sleep, alam mo ba yun? Yung natural, ayaw magpagising yan. Tingnan mo nga kung nasa in deep sleep yan, kahit gisingin mo yan, magagalit pa sa'yo yan. Sabihin, turbo ko, tutulog ako. Alam mo ba yun? Yung normal. But siguro, ito, isang katotohanan that in the end, umalis ka na dyan. Huwag ka na magalit kapag ginigising ka ng Diyos o ginigising ka ng church na to. O hindi ko alam kung paano ka ginigising ng Diyos sa paraan niya. Gumising ka na kasi hindi titigil ang Diyos sa'yo. Sa anumang paraan, gigisingin ka ng Diyos. Antay mo pa na may bombang sasabog sa'yo para magising ka lang, makuha ka na sa konting ingay. Dahil nakita natin yung title natin, that God preparing for awakening. Naghahanda siya ng balyena na kapag hindi ka pa magising, papakain niya tayo sa balyena. At anong itsura natin sa balyena, sa loob ng tiyan ng balyena? Malansa, madilim. Ang balyena ay akyat panaog sa sea. Hindi ko alam, anong mahihilo ka talaga sa buhay mo. Antay mo pa ba yun? So, kung si Jonah ay sa umpisa pa lang ay tumuloy-tuloy na sa Nineveh, walang balyenang dumating sa buhay niya. Friends, hindi ko alam. Kung pwede ko sabihin sa'yo, baka nga, kung tumuloy-tuloy ka sa Lord nung una pa lang, at naniniwala ako na hindi mo lang ito nadinig ngayon,
Hindi mo na dinaanan yung mga dinaanan mo na sobrang bigat. Promise. But this is another chance and another day na ang Diyos ay nagsasalita ulit. Gusto mo bang maulit na naman more than that? More than balyena ang ipadadala niya sa iyo para lang magising ka sa isang katotohanan that God is calling you in that direction? Trouble, ano? Sige, palpakan mo na lang muna si Lord. Hallelujah. Halika na, Pastor Micah, but sige, dito ka na. Friends, kapag hindi tayo magising, magagalaw ang destiny mo. Kapag hindi ka nagising, ano ba pwede? Makakancel yung maraming mga nakalaan para sa'yo. Trouble, no? Yung future mo, paano yan? Yung pupuntahan mo, paano yan? Iba yung pinupuntahan mo. Iba yung direction na pinupuntahan mo. Kaya ang Diyos ay in the midst of the raging storm, God was saying, hindi ko alam, nandiyan ka na ba? Sa kalagitnaan ng storm? Pwede. And I believe that wala eh. Ang madami sa atin ngayon ay andyan sa in the middle. Ano ba pwede? Of the raging storm. Nandiyan ka. Yanig ka kaya? Alam mo yan. But sa hapong ito, God was saying to you right now, wake up. Gumising ka na. Dahil mapapahama ka dyan. Masasaktan ka dyan. Eto si Jonah did not even hear the storm or the voice of God. That time, tulog. Friends, aral ito sa atin. Dito kinento na para kang nanonood ng isang pelikula o hindi ko alam, but this is more than that, na merong message si Lord habang napapakinggan mo ito para sa buhay mo. As the story continues, Jonah's decision, direction, and discernment caused him to go. Downward into darkness, trouble. Ito na talaga. Temo, domino effect. Verse 17, I think, nandyan yan. Basahin nyo na lang. Sabi ko nga, imaginein mo, nandun ka sa tiyan ng balyena, 3 days and 3 nights. Napakalansa sa lugar na yun. Napakadilim, hindi ko alam, no experience nun. But ito yung isang illustration, metaphor na ginamit ng Diyos na sinasabi niya, but in another story, ganun din ang pwede mong kahinatnan kung hindi ka magising dyan sa katotohanan na ikaw ay natutulog hanggang ngayon. Hindi ko alam sinong kausap ko dito. But that in the end, alam naman natin yung kwento that when Jonah was thrown into the ocean, the fish was there on schedule. Tama yung title ko eh. Lagi talagang nandyan na yan eh. So, huwag na nating antayin na maggamit pa yan para sa'yo. Ngayon pa lang, gumising na tayo. Gumising na tayo nang huwag na natin makita pa yung another, hindi ko alam, more than fish na nandun ka sa tiyan ng isang balyena na pwedeng mangyari sa'yo at sa akin. That the Lord want us to give us another chance and another day. Si Jonah ay pinahaba niya pa eh. Kung hindi niya nang pinahaba, hindi niya nadaanan yun. At naniniwala ako sa malimit ng ating mga buhay, pinahahaba natin yung convincing ng Diyos eh.
Sa maraming pagkakataon, nagsasalita ang Diyos sa atin, pero deadma tayo eh. Andun tayo na umaayaw at ini-ignore yung panawagan ng Diyos na sinasabi niya, go to my direction. Anak, siguro yun yung tanong na sa umaga o sa gabing ito, that how much longer will be before we obey the will of God? Kailan pa ba yan? Now na. Kailan mo pa ba? Bubukas mo pa ba yan? O saka na lang? O ano ba yan? Mapapahama ka dyan. The third principle of preparation for the greatest spiritual awakening, ito last na lang, tapos na ako, count our cost. Count your cost. Count our cost. Andiyan yan sa mga verses. Hindi ako umalis sa aking text and context. Jonah paid the fare from he boarded the ship to Tarsus. May bayad yan. Babayaran mo yan. Sa pag disobey mo sa Diyos, babayaran mo lahat ng yan. Everyone face their own fare when they run from the Lord. Oh, trouble. Huh? May bayad. At yung rest ng story, the rest of the story show us that the trip was more expensive than Jonah ever dreamed. Sobra yung binayaran niya. Halos sobra yung delima ng dinaanan, mga experiencer. Na siguro sa hapong ito, have you considered the cost of not pursuing the will of God o yung gusto ng Diyos? Yung calling na meron ka sa family mo, sa sarili mo, sa church mo, sa sitting ito, even in this country, hindi ko alam, dapat andun yung concern. At ang church na ito, kung dumadalo ka dito ng powerhouse natin, talagang mararamdaman mo yung concern that even this country, sobra talaga yung prayer that the Lord will bless our nation. Bless Lord God, bless the Philippines. Andun yun, sinasabi ng Diyos kay Jonah that kailangan mong iiyak ito. Itong mga ito, sa harapan ko. Hindi ko alam. But sa hindi mo pagsunod, babayaran mo ang mga bagay na yan dyan sa direction mo. Hindi ko alam man, no? But gusto kong sabihin that it will never be easier to go to Nineveh than today. Hindi ko alam, but hanggang ngayon sa Diyos, meron siyang mga preparation na inihanda doon sa mga tao ng mga disobedience at maraming balyen ang inihanda ng Diyos. Hindi ko alam, for us ba? For them? For you? Hindi ko alam. At ang kwentong ito, at least maintindihan natin that revival is more than a whale of story. Gusto ng Diyos so that in the end ay ang tao magkaroon ng revival. It is about God loving to save. God loving the saved and to the unsaved. At least alam natin yan na hindi lang naman tayo ang mahal ng Diyos. Ayan, no? Concern ng Diyos yung Nineveh. Na sabi, sobra yung kasalanan. But si Lord gumawa ng paraan, no? Sabi niya, ayoko to maparusahan at mabigyan pa ito ng pagkakataon. Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Palahanan mo mga tao bago ko ibaba yung aking judgment dyan. At nandyan yung plano ko. Susunugin ko ang sitting yan. At ayaw ko, labag man sa loob ko, but I will give them a chance. Bibigyan ko pa sila ng pagkakataon through you. Tayo ay gagamitin ng Diyos para sa iba upang ang iba ay masalbatin. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, sige na, join us. Sama kayo sa church na to, hindi naman aksidente na dinala kayo ng Diyos dito at para lang upo ng upo dyan. Okay naman. Kung bago ka lang, sige, take time. But huwag mo na patagalin yan. Meron kang panawagan. Definitely.
at may gamit ka sa church na ito at sama-sama natin na idulog ang city ito, that this city that will become for Jesus, that in the end. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah! Pangarap natin to at this is our calling. Sabi ko nga, hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng ganitong lugar. But, kung bakit binigay ito sa atin ng Diyos? Because we have our calling to, meron tayong panawagan at responsibility, hindi para magpa-cute dito at hindi ko alam, i-enjoy yung lugar, maka-aircon, mapalit nga tayo eh. Ang iba, walang ganito, but hindi ito para dito lang. Meron pang mas malalim na dahilan kung bakit tayo nilagay ng Diyos dito. Dahil gusto ng Diyos so that in the end ay mapansin tayo ng madami, makaka-attract tayo ng mga tao. At ang purpose ng Diyos hindi para magyabang whatsoever upang itong mga ito ay makakilala din sa Kanya. Hallelujah. Bigat ng our calling is to win souls. Yun talaga yun. So that in the end, itong mga tao ay mabigyan ng another chance na pare-pareho naman tayo, galing tayo sa, hindi ko alam anong kwento meron ka, anong kwento ko, galing ako sa mundo, but si Lord, sobrang lang yung Kanyang grace at nabigyan tayo ng pagkakataon na magamit ng ganito. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sige, tayo tayong lahat. Hallelujah. Bago ko bigay kay Pastor Micah, halika na, Pastor Micah. Hindi ko alam paano mo ako napakinggan. Kayo mga nakikinig sa amin online, alam ko na ang Diyos sa isang banda ay kinausap ka through this sermon. Meron kang mga dinadaanan ng kwento at and then sinasabi mo na, ako itong kinakausap ng Diyos. Huwag mo na itong palampasin na kung sa tingin mo, ikaw itong kinakausap ng Diyos. Na sinasabi niya sa iyo, hindi naman nakakalito kasi dalawa lang naman yung daan na gusto niyang ipaintindi sa atin na dinadaanan natin ngayon. Na either ikaw ay nandoon sa pinupuntahan mo ng hindi yun ang gusto ng Diyos na nandiyan ka or hindi ko alam. But kung ikaw ito yung sa'yo talaga to na gusto kang i-redirect ng Diyos at gusto kanyang dadalhin sa tamang pupuntahan na yung that in the end ay ito yung destiny mo, ito yung calling mo na magamit ka ng Diyos. Maging blessing ka sa iba. Hallelujah. At the same time, ayaw ng Diyos na makitang andyan ka na nasa dilim. Walang pag-asa. Ang Diyos naman ay walang iniiwan na sa pagsunod natin sa Diyos, oo, hindi naman ganun kadali, pero andun yung pangako ng Diyos that He will bless you, He will bless us. Iingatan niya tayo, tutulungan niya tayo. Siya ang bahala sa buhay mo, sa buhay natin. Siya ang magli-lead nito at dadali niya tayo sa mas mainam. Oh God, hallelujah. Alis ka na dyan. Tulad ng sabi ko kanina, narinig natin, downfall yan, walang ano dyan. Walang maganda dyan, puro kawalan. Puro kawasakan ang nandyan. Walang dulong mainam. Dahil hindi yan ang direksyon ng Diyos. Ang direksyon ng Diyos ay ito yung sinasabi niya, ayon dun sa sinasabi niya sa iyo, anong tama. Kung sa tingin mo na ikaw ay namamali ng pinupuntahan, sige, pwede ba sa gabing ito o sa hapong ito, ano lang naman ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung hingilan tayo ng sorry sa Kanya that God, sorry Lord, that na-miss ko yung opportunity, na mali ako ng decision ko. Nung sinabi mo sa akin, itong gawin ko, ibang ginawa ko, Panginoon. No wonder, andito ako ngayon sa trouble. But God, Lord, nagising na ako, Panginoon. Lord, sa hapong ito, at ikaw ito, Lord, na gumigising sa akin. At ngayon, Diyos, sige Lord, tulungan mo ako na maitama ko itong mali. Meron ba dito? Na alam mo, nandiyan ka sa kamalian so that in the end ay ito yung gusto ng Diyos na itama mo. At nandiyan ka ngayon sa iyong decision that you want na baguhin ang mga bagay na ito at itama na ang mali. Lord, tulungan mo itong mga anak mo na to. At so that in the end, friends, gusto kang i-bless ng Diyos so that in the end, magiging blessing ka sa iba.
Magiging blessing ka sa kung nasaan ka man. Magiging blessing ka, dinala ka ng Diyos dyan upang ikaw ay magiging blessing. Oh God, hallelujah. Father, thank you. Lord, gawin mong blessing ang church na to sa city. Lord, hindi lamang sa city ito. Lord, saan man kami makarating, Ama. Lord, make us blessing to them. Bless us, God, so that in the end, Lord God, Lord, magiging blessing kami. Oh God, hallelujah. Oh God, hallelujah. Friends, hindi ka magiging blessing hanggat hindi ka bless ng Diyos. At para i-bless ka ng Diyos, ay hayaan mong dumaloy ka sa kanyang kalooban. Sundin mo ang direction ng Diyos sa buhay mo. Oh God, hallelujah. Father, thank you. Lord, thank you, Father. Salamat, Diyos, sa gabing ito. Thank you for your word. At God, Lord, kung hindi ko alam, kung nagsorry ka sa Diyos sa hapong ito, make it sure na sa paglabas mo sa lugaring ito, andun ka na ikaw ay seryoso, na mag-u-turn ka na at babalik ka sa kalooban ng Diyos. At nandun ka na yung desire mo na nagsasabi that God, use me. Gamitin mo ko sa family ko, gamitin mo ko sa trabaho ko, hindi ko alam, sa eskwela, sa community ko, sa sitting ito. Lord, magiging katuwang ako ng simbahan ko. Magiging blessing ako sa church na ito. Lord, use me, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah, Father. Thank you, God. Hallelujah. At salamat, Panginoon Diyos, sa another day and another chance. Oh God, pwede mo ba pasalamatan ng Diyos sa another day na ibibigay sa iyo ng Diyos at sa another chance na pwedeng ibinigay sa iyo ng Diyos ngayong gabing ito. Hallelujah, Father. Thank you, God. Sige, can you worship the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kailangan ka namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. We need you more, Panginoon. We need you, God. Hallelujah. Come on, we sing. Oh, I need you more. More than yesterday, I need you more. Hallelujah, God. More the words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Come on, we sing. I need you more. God, we need you, Lord. More than yesterday, I need you more. I need you, God. More the words can say, I need you more. I need you, God, than never before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, Panginoon. O Diyos, salamat sa mga salita mo sa oras na ito. Sige, Lord, hayaan mong ando kami, Panginoon, sa desire namin, Panginoon. At Lord, di lang to matapos sa desire, Panginoon, na Lord, makita mo ito sa buhay namin, na Lord, lumalakad kami, Panginoon. Ano man itong Nineveh na ito, na Lord, that the Holy Spirit is speaking to us today, Panginoon. Sige, Lord, hindi lang namin ito maintindihan, kundi Lord, masimulan namin itong lakaran, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, Lord God. Encourage us, Panginoon. At Lord, hayaan mo ang mga salitang ito nagbigay sa amin ng kalakasan at pag-asa, Panginoon. Na Lord, lakaran namin, Panginoon, Lord God. Sundin ka namin, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na nais mo, O Diyos. At Lord, ipinapagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa bagay na ito, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito, O God.